ang ilog. Anong masasabi sir doon sa lumabas na latest survey na sa Octa Research na 84% ng Pilipino ang sumasang-ayon sa ginagawa niyong hakbang sa pagtatanggol sa West Philippine Sea? Well, para sa amin, no, sa National Task Force West Philippine Sea sa pamumuno ni Jan Eduardo Año, this is a positive sign, no, na ang transparency effort ng ating pamahalaan na sinimula natin ng 2023 is gaining support from the public. No? Gaya ng sinabi ko, our transparency effort will only be successful kung tatanggapin ng ating mga mamamayang Pilipino kung ano ang ginagawa natin sa West Philippines. And with this recent survey, no, 94% of the Filipinos are supporting the national government in our responses in the West Philippine Sea. Is a clear indication, no, na ang mga kababayan natin ay naiintindihan ang ipinaglalaban natin at bakit ganito ang nagiging operation natin, no? That we are asserting our position in the West Philippine Sea while at the same time we are not provoking or escalating the tension by deploying Coast Guard vessel. Secondly, it is also worth mentioning, no, that dito sa Octa Research Survey, sinabi na 91% ng Filipinos are also now aware of our position in the West Philippine Sea. Imagine, 91% na daw ng ating mga kababayan ang meron ng maayos na kamalayan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Again, this is a very positive impact with our efforts. Ibig sabihin, tama lang ang naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na ilahad sa publiko kung ano man ang pinagdadaanan ng ating mga mayistang Pilipino, ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard dahil nalalaman at nadarama ng ating mga kababayan kung bakit natin kailangan tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Pero sa totoo lang, no, ang resulta ng survey na to, mahalagang may translate ito sa parating na eleksyon nitong 2025. I hope that 84% will support the efforts of the government in the West Philippine Sea and the 91% who are aware of what's happening in the West Philippine Sea can be translated to the realization of our voters na kinakailangan na ang ihahalal natin na mga pinuno ng local government units, na mga representante nila sa Kongreso at ng mga senador na iluluklok natin sa susunod na 6 na taon ulit ay ang mga sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea. Alam naman natin na may mga kandidato dyan, mga politiko dyan, na noong mga unang panahon, no, bago tayo pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos, ay alam naman natin talaga kung ano ang kulay nila pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. But this time around, alam natin ngayon who are those sincere candidates who will be supporting and firmly stood up, no, together with President Bongbong Marcos para ipaglaban ang ating laban sa West Philippine Sea. Ngayon, kung ang tanong, ano ba ang impact ng magiging epekto, no, ng mga elected congressmen, senators na mga pro-China kung sakaling susweltehin sila nitong 2025? Ang magiging epekto nito, mas mahihirapan ang Armed Forces of the Philippines na manghingi ng pondo or budget nila para sa modernization efforts. The same thing with the Philippine Coast Guard. Babalik ulit siguro tayo sa intelligence fund na kakarampot na 10 milyon dahil ang paniniwala siguro ng mga pro-China congressmen na to ay dapat nating pababain ng pondo na to para hindi na mailantad sa publiko ang kawalang hiyaan ng China, no? So these are the possible impact, no? Kung sakaling magkakaroon din tayo ng senador na haharangin ang pagtaas ng pondo ng Armed Forces of the Philippines. So bilang mamamayang Pilipino, the usual question na itinatanong is, ano ang magagawa ng ordinaryong Pilipino para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea? Of course, sinabi ko na yan before, we have to fight disinformation, no? Pero ngayon, dahil paparating na ang eleksyon nitong Mayo, ang pinakamahalaga na maitutulong nila sa laban natin sa West Philippine Sea ay maglagak ng mga politiko na susuporta kay President Bongbong Marcos, na susuporta sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, at sa lahat na ahensya ng pamahalaan
na meron talagang lakas sa loob para ipaglaban ang West Philippine Sea. Sige sir, next question sir. Yung monster ship sir, ano kaya pinaka-dahilan niya bakit bigla-bigla na lang tumatambay siya ro? Tayo niyang umalis. At saka may posibilidad ba na itong China magtayo uli doon ng artificial island sir? Alam mo, ang China Coast Guard, no, ang intention nila lagi is baguhin yung status quo. No? For them to normalize itong mga unlawful activities nila. Kumbaga, kung may isang mali silang gawain na makakasanayan at hindi mapapansin, eventually, in the long run, few years after, no, sasabihin nila, we have been doing this before. Wala naman kayong ginawa. We have been patrolling these waters, hindi naman kayo tumutol. This is the reason kung bakit the Philippine Coast Guard is publicizing itong mga illegal presence nila and also our radio challenge. No? For the world to know and for the public to understand na under President Bongbong Marcos, we are not allowing the Chinese government to deploy their China Coast Guard vessels sa ating exclusive economic zone illegally. No? That's why this is very important. Ang intention kasi nila, kapag ganyan lang tayo, hindi natin isiniwalat sa buong mundo. Before we realized it, sa kanila na yan. Sasabihin na naman nila, we have been doing this decades. Sir, last question sa akin, sir. Ano masasabi niyo, sir, dun sa sinabi nung Minister of Defense ng China na malapit na rin daw maubos yung pasensya nila sa atin? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob, no? Ang Minister of Defense ng China to say those kind of words na alam naman niya sa sarili niya na sila naman ang nagbabiolate ng international law, sila naman ang hindi rumirespeto ng UNCLOS at hanggang ngayon, dinideny nila ang visa at binding effect ng 2016 Arbitral Award. Kung batas lang ang pag-uusapan, ang Chinese government do not have any single right or legitimate claim sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, ang China naman kaya lang lumakas ang loob na mambalahura ng karagatan ng ibang bansa. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa Vietnam, sa Malaysia, and even in Indonesia, ay dahil lumakas na ang kanilang sandatahang lakas at lumakas din ang kanilang ekonomiya. No? A few decades back, hindi pa naman ganyan ang China. So, for the Chinese Defense Minister to say na maubusan sila ng pasensya, no? It's just a clear indication na they would like to justify their action dahil kaya nila, no? Hindi dahil sa naaayon sa batas ito. And that makes the world very dangerous place. No? If we're going to allow a very strong country economically and militarily that will disrespect the sovereignty and sovereign rights of other countries dahil they have the capability to do so. The international law is the equalizer of all nations. Kung mayroong isang bansang malakas, maliit, sa paningin ng batas, pantay-pantay tayo. And the problem with China is that they believe na since they have the capability to do so, they are above everybody else. O ba? About ko sa nahuling spy, di ba? Kasi tayo sa West Philippine Sea, although yun po yung ano natin, indication po na another pamamamasok ng China sa Pilipinas, even more sa land nga po, is yung nahuli nga po mga espiya. Do you have any ideas mga sa instance na to? Well, para sa akin, no, ang comment ko dito, there's a positive development. Alam mo, nung mga nakaraang buwan, ang natanggal na sa atin, mga pogo. No? Dahil sinasabi rin naman natin, and there are a lot of supporting cases that would say na lahat ng related din sa cyber hacking, cyber security threats ay nagagaling sa POG. No? From Pogo, now, ito naman, pagkahuli ng mga kinikilala natin, allegedly na Chinese spies. No? So, ibig sabihin, meron na talagang seryosong hakbang ang gobyerno
para tugisin ang mga individual, no, na may intention na suportahan ang pakikipaglaban natin sa issue ng West Philippine Sea, especially those people who are undermining our national security. So I would like to commend the Armed Forces of the Philippines and the National Bureau of Investigation sa ganitong mga successful operation. Hopefully, no, etong mga identified naman natin, kahit hindi nila siguro aminin sa sarili nila, na they are known to be Chinese parrots or influencer for some reason, whether they are paid to do so or they are not just talagang traitor sila sa Pilipinas, no? Pero kilala natin yan, and hopefully etong mga trolls na to will eventually follow, no? For them to understand na there is limit for freedom of expression.